Magandang araw ulit mga kasama ko sa DRRM. Nasabi ko noon sa previous presentation na although may contribution ang main Cagayan River sa flooding, especially yung nakadikit dito at pag tumaas ang level ng tubig dito sa Cagayan River, apektado sila. At nasabi ko rin na sa mga secondary tributaries, mostly doon ang flooding because it depends on the discharge ng mga tributaries na ito, yung discharge sila sa main Cagayan River. Kung mahina ang discharge, hindi makalabas yung tubig, babahain dito sa mga communities dito na dinadaanan ng tributaries na ito. So I will show you bakit ganun using the science of Mr. Manning na develop niya using mathematical computation. Una, gamitan natin ng topographic map ang flood analysis natin. So, ang topographic na map na ito ay three-dimensional with the following axes: the x as the abscissa, the y as the ordinate, and the z-axis as the applicate. So, i-define natin ang topographic map. Andyan na self-explanatory naman. So, banggitin ko rin kung ano ang relief and elevation because the topographic map tells us the relationship of relief and elevation. Pag sinabing elevation, it is from this point, halimbawa ito sa point na ito, point on the earth, it is 4,000 meters above a universally accepted reference, which is the sea level. So, 4,000 meters ito above sea level. Pagka-relief naman, ang ibig sabihin niyan is the difference in elevation of two or more points on the map. Halimbawa dito, 4,000. Compared dito sa point nito, 3,000. So, ang relief niya is 1,000 meters. So with that, papakita ko sa inyo mga ka-DRRM ang sample ng isang topographic map. So we now apply science in flood determination. So on your map, you see points A, B, and C. So the elevation of point A is 650 meters above sea level. Saan kinuha ang 650? Ito yung contour lines niya. Pag i-trace mo lang ito, papatak dyan, 650 meters above sea level. Sa point B naman, 560 meters. So, ito ang 550, i-trace mo, at akit ka ng 10 meters, 560. Because ang pagitan ng mga contour lines na ito are 10 meters. For example, 650 minus 10, 640, 630, 620, 610, 600. So sa point C, so the difference in elevation is called the relief, which is 90 meters. Saan kinuha ang 90? 650 minus 560 equals 90. Sa point C naman, ang elevation niya is 540. Saan kinuha ang 540? The same. 550, bababa siya ng isang contour line, which is 540.
So, ang difference in elevation will be the relief. Because 560 minus 540 equals 20. So, ang relief between points A and C will be 650 over, minus 540. So, kung ikaw ay isang DRRM officer, what is needed to be done? Early evacuation because, babahain ito. Itong community na ito. So, early evacuation ang kailangan. So, ito ngayon na importante, volume and rate of inflow. Using Manning's equation, ito. So, makikita naman na i-discuss ko na last time, sa open channels, madedetermine natin ang cross-sectional area niya, at saka yung roughness ng river channel. Halimbawa, thickly vegetated, may mga rocks siya o kaya siltation. So, ito yung example ng mga pictures na yan. A herbaceous channel, a narrow channel, and a closed channel. So, tulad ng sinabi ko, from points A compared to point C, babahain dito sa community na ito. Yung inclination or slope ng isang feature has a major role to play sa flow ng tubig pababa dito. So, ang Manning's formula is very simple. Q equals 1 over Manning's coefficient times the cross-sectional area times the hydraulic radius raised to 2/3 times the slope raised to the 1/2. So, nung i-present ko ito sa local disaster risk reduction management officers noon, ay mukhang nag-allergic sila sa algebra. Kaya hindi ko alam kung they attempted to compute or hindi sila naniniwala. But ito, nag-apply ay ang science of mathematics. You will know, numbers perfect science yan. No one will dispute that 2 plus 2 equals 4 or 6 times 6 equals 36. Walang magdi-dispute yan. So, tingnan natin. Where Q is the computed discharge, S is the slope drop of 1 meter per 1,000. Ginawa ko lang simple yung given ko. Gawin natin simple para hindi na tayo mahirapan sa computation. For 1 meter drop for every kilometer distance. N is Manning's coefficients, which is this. Tulad ng formula rin ni Isaac Newton sa kinompute niya yung when he declared that gravity is 9.8 meters per second or 32 feet per second, accepted yan. So ito kay Manning accepted din ito. Where area is the cross-sectional area and R is the hydraulic radius. I-explain ko itong components na ito isa-isa as we go on with this equation. So, ito yung isang cross-sectional area. Pinutol natin yung ilog. So, ito yung Manning's formula applied. So, sinabi niya, hydraulic radius R equals the cross-sectional area divided by the wetted perimeter. Ano ang wetted perimeter? This is the wetted perimeter. Kung saan dumadampi yung tubig sa lupa. Okay? So, makikita natin, cross-sectional area ngayon. Ito naman yung speed niya na dinedetermine ng slope.
the width of the river system taken into consideration. So we'll now compute for this velocity. So bigay ako ng simpleng example na ang slope is computed h up minus h down divided by the center line. Kasi kung i-project mo yan sa triangle, itong puting line na ito ay parang hypotenuse niya, nagiging hypotenuse. So given, para hindi tayo mag-compute ng gamitan ng calculator, h up, which is defined as this, minus h down, ang difference in elevation is 1 meter or we can call it the relief. So dito nanggagaling ang tubig. Nagbigay ako ng value rin dito, D1, and D2 is 2,000. So the difference will be, the slope will be 1 over 1,000. Ito yung 1,000. Ito yung 1. So 1 over 1,000 equals 0.001. So ito na yung illustration. Q equals 1 over coefficient, the cross-sectional area, the hydraulic radius raised to the 2/3, and the slope raised to the 1/2. So given, nagbigay ako ng value, 400 meters ang width, ang depth is 7 meters, ang slope is 0.001. So ang Manning coefficient na ginamit natin doon sa table, previous table, ay 0.035. Then step 1, area equals width times depth, or 2,800 square meters. Step 2, the wetted perimeter. Dinap natin yung wetted perimeter kasi hindi naman ito, babalik ko ng konti. Kasi hindi ka naman pwedeng sumisid dito para i-measure itong wetted perimeter. So you just drop the line, then alam mo naman ang width ng river, which is 400. So yun na yun. Alam mo ang depth niya, which is, na 7 meters. Yun na yun. Yun yung given na yun. So balik tayo dito. Step 3, hydraulic radius is the cross-sectional area over the wetted perimeter, which na-compute na dito, 2008 and 414. So ito yung quotient niya, expressed in meters. So step 4, erase natin yung hydraulic radius sa 2/3. So it's either, ang process dyan, it's either i-square mo muna, then cube root, or i-cube root mo muna bago kunin ang square, yung value na yon. So ang ginawa dito, the hydraulic radius raised to the 1/3 is 1.89 and so many decimal places. So kinuha ang cube root. So i-square yung cube root, it will give you 3.57 numbers, so many decimal places. Therefore, itong value ito ay ito na, 3.57 633-720-0206. So step 5, compute for the slope. So ang slope niya previously, doon sa previous slide natin, 0.001. Kunin mo square root ng 0.001, which is 0.31. Step 6, multiply itong value ng R sa value ng slope, it will give you 0.11 and so many decimal places. Step 7, compute 1 over n.
predetermined na ito kanina sa previous slide na 0.035. So 1 over 0.035 equals 28.57 so many decimal places. So, naglagay ako to shorten the process, pre-computed ko na ito. So, ang discharge dito from this point, ang discharge dito 16,263 cubic meters per second. Sa areang ito, ang discharge na is 15,436.76 cubic meters per second. So makikita nyo between point A and points B, natataas ang water level sa ilog na ito from this distance, from this point to this distance. Okay? But hindi gaanong problemado rito because makikita mo naman sa contour lines na mataas ito, hindi babahain. Now, sa step 8, kinompute natin ang discharge dito. Velocity equals 1 over coefficient times the hydraulic radius raised to the 2/3 times the slope raised to the 1/2, and ang nakuha nating value is 3.23. So, step 9, i-multiply na natin ang cross-sectional area times velocity equals 9,047.49 cubic meters per second. That is here, ang discharge niya. So, by main analysis, mataas ang discharge dito versus 9, almost 5,000 ang diferensya. Tataas dito, and dahil mababa dito, makikita naman sa topographic map, magra-rush ang tubig dito. Because the discharge here is only 9,047.497 cubic meters per second. So, dyan nakuha, mga kaibigan, yung relationship ng secondary channel sa main Cagayan River. Ito yan. Kaya nagkakaroon ng pagbaha dito sa mga secondary channels na ito. Dito sa mga secondary channels na ito. At mostly ang pagbaha galing po dito. But hindi ko naman sinasabi na walang contribution ang main Cagayan River kasi nakita naman nyo sa previous presentation ko yung Barangay Bagutari at Barangay Malapagay sa Santo Tomas, Isabela. So that will be all for now. And maraming salamat sa inyong lahat. Sana may matutunan tayo dito sa pag-analyze sa flooding sa Region 2. Thank you very much.